Pero ito naman para sa ating susunod na interview. Medyo nahihiya yung boses ko. Dahil ang susunod nating interviewin, siya lang naman ang boses sa likod ng mga sikat na anime at isang sikat at aking paboritong teleserye ang Meteor Garden. Siya din po ay coach ng mga sikat na DJ at mga broadcaster. At ngayon po ay meron pa siyang advocacy. Isa din siya sa pinakamagaling na talk or nagbibigay ng seminar sa ating bansa. Huwag na natin patagalin pa. Kasama po natin ang ating voice master na si Mr. Pocholo. Kasama din natin ang voice care queen na si Miss Ada Quaresma. Good morning! Good morning po. Magandang umaga. Magandang umaga sa lahat ng nanonood. Good morning, Good morning, Miss Carla. Good morning. Ayan, medyo kinakabahan yung boses ko. Baka mamaya, nire-rate na ako ni sir. Pero before anything else, siguro sir, sample naman po. Sample ka agad? Yes, sa mga bosses. Kanina sinabi ko na. Talagang sinabi ko na ikaw ay ang bosses behind the sikat na mga animes, alam mo, Carla, etc. kaya tinagurian akong voice master because I'm a voice teacher. I founded the very first voice acting school in the country 10 years ago, which is the Philippine Center for Voice Acting. And I'm glad to say we have more than 2,000 graduates and almost 300 are active now in voice acting, animation, advertising. Nice. Oo. Ayan. At marami pang iba. Even teaching and sa call centers. Ayan, ako mga estudyante niyo. Of course. Yes, so siguro sir. And I do a lot of voices kasi. Okay. Sa mga nanonood, siguro mga familiar sa kanila, mga cartoons. Yes. Favorite ko talaga si SpongeBob, sila Mickey Mouse. Kasi nung bata ako, wala kaming TV, so ang means of entertainment ko lang, radyo. Sige, ginagawa ko noon, bago yung mga animation pa yan, yung radio drama ko, tuwan-tuwa ako kasi napapakinggan ko yung Gabi ng Lagim. Sabi, isang gabi ng lagim. Si Utoy at si Lolo Tasyo ay naligaw sa kagubatan. Ha, Lolo Tasyo, naku, nang dilim-dilim na. Hey, naku, Apoy, sabi ko sa'yo, umuwi na tayo. Ha, may monster, Lolo. Naku, ano yan? Kakainin ko kayo. So, tuwan-tuwa ako pag napapakinggan ko yun. Hanggang sa nagkaroon kami ng TV. Panood ko yan sila Mickey Mouse, yung, oh, come on, Pluto, my name is Mickey Mouse. Dahil si Donald Duck, gosh, I'm Goofy. Wow. Yan sila SpongeBob na sa Mickey yung, Hey, come on, Patrick. My name is SpongeBob. Wow, Hey, SpongeBob hey, tayo how are na. you, SpongeBob? My name is Patrick. Hey, shut up, SpongeBob. I'm Squidward. Hey, I'm Mr. Krabs. And Wow. hanggang sa kung ano nung cartoon characters na yun na nagagaya ko. Unknowingly, nadidevelop ko pala yung voice acting skills ko. Ayun, so until ako na yung laging kinukuhang host, ako na yung kinukuhang laging speaker. Kasi nga, kakaiba yung approach ko sa kasi kumbaga nag-iiba yung kanyang atmosphere. Ito may pinapatanong dito sa studio. Si Babalo daw po ba kaya niyong gayahin? Kayang-kaya, okay. Gusto mo mga artista, kumari si Babalo, si Dolphy, nag-usap, sabi, Ano ka mo? Anong sabi mo? Baba, kuyan mo, ganun, gudo. Ang galing. Shash, Dolphy to. Parang kailan lang. Bigla pumasok si One-man show Eddie pala to si Garcia. sir. Ang galing. Ayan, napapapalakpak pa sila. Ang galing. Okay. Ayan. So, sa tingin niyo po ba, since like, kunyari, marami naman tayong mga talents dyan na talaga namang, like for example, we have the teachers, hindi lang naman yung broadcaster yung gumagamit ng boses, di ba? Yan nga. Paano po ba, or gaano po ba kahalaga na pangalagaan ng ating mga boses? Unang-una, ang boses natin ang number one tool natin para makipag-usap, to communicate. Without our voice, the world will perish. Imagine a world without a voice. There's sounds. For example, yung mga animals, di ba? Anong paborito mong animal? Dog. Dog. Sige, ako cat, kunwari. Mag-usap tayo using the voice of Okay. nagbo-broadcast. Arf. Meow, meow. Meow, meow, meow. Puppy. Di ba? So, hindi tayo magkakaintindihan. And, our teachers, ang kanilang tool in communicating and in teaching are their voices. But, it is the most taken for granted instrument. Imagine mo, araw-araw, 8 to 12 hours nila ginagamit halos yung boses nila. That's right. Hindi nila alam kung paano pangalagaan. And that's the reason why 99% of the teachers has vocal problems. And that's why meron kayong advokasya. Ayan. At kasama ko syempre dito ang Voice Care for Queen. teachers. So siguro, Miss Ada, Yes, ma'am. kwentuhan nyo kami about this book and ano ba yung makikita o mababasa nila sa librong ito? Sure. Actually, yung Voice Care for Teachers po na libro, it is ang tawag namin dito, yung parang written version siya nung workshop. Ang
main po talaga namin ginagawa sa Voice Care is nagtuturo kami sa mga teachers kung paano alagaan yung boses nila. Kasi nga katulad ng sabi ni Sir Pocholo, sila yung sa lahat ng tao na ang puhunan ay boses. Sila yung pinakakawawa dahil number one, 4 to 6 hours araw tuloy-tuloy yun. They speak sa harap ng 40, 70 students, hindi ba, lalo na sa mga public schools. At yung environment nila, hindi naman sila lahat naka-auditorium. Hindi naman katulad natin na gumagamit ng microphone. Yung iba nga, sa malalayong probinsya, wala silang classroom. So nagtuturo sila outdoor. So imagine po yung demand sa boses ng mga teachers. And katulad nga ng sinabi ni Sir Choi, may mga lessons kung paano gamitin yung boses. Pero usually tinuturo yan sa mga singers, sa mga artista. Pero paano naman yung mga teachers? Opo, hindi nila alam na kailangan yan. Kasi ang mga teachers kung walang boses, hindi rin makakapagturo. Tama. At saka napaka-importante po ng papel ng teacher sa ating society. Kaya nga natin sila tinatawag na second parents, hindi po ba? Kasi sila talaga yung tumutulong sa atin para i-shape yung future ng mga kabataan, hindi po ba? So ano-ano po ba yung mga nila pwedeng pangalagaan yung kanilang mga boses? Ayan. Isa sa mga pinakamalaking bagay na tinuturo po namin sa Voice Care ay yung tinatawag naming science of the voice. Paano nga ba lumalabas yung boses sa katawan to begin with? Kasi pag naiintindihan mo yan, mas maiintindihan mo kung paano siya maayos na lalabas. Like, for example, yung paghinga, tinuturo namin sa kanila yung proper breathing, yung posture, yung kung paano umupo, tumayo. Kasama po yan. Kasi syempre, kung lalo na sa lifestyle natin ngayon, nakaharap tayo sa computer, lagi tayo nakaslouch, hindi ba? So, nahihirapan, kumbaga naiipit yung mga organs na responsible for producing the voice. So, tinuturo din po namin yun. Ayun, ako, dapat pala, hindi lang kami, kundi pati yung mga teachers at siguro lahat, di ba? Tama. Ano po ba yung goal natin sa advocacy natin, itong Voice Care for Teachers? Magandang tanong yan. Yung goal namin talaga is yung mga teachers natin ng tools and knowledge para number one, maging mas-save nila yung boses nila. Kumbaga, prevention talaga. Kasi marami kaming tinuturuan na parang 20 years na sila nagtuturo, tapos ngayon lang sila nakarinig ng ganitong program or ngayon lang sila naturuan kung paano tamang gamitin yung boses. And at the same time, nandito na po tayo sa 21st century kung saan yung mga estudyante natin, yung mga kabataan ngayon, kung paano tayo natuto nung tayo yung estudyante, hindi na po effective sa kanila yung pagtuturo ng mga dati nating teachers. So, dahil nga si Voice Master meron siyang kakayahan sa voice acting, isa sa mga tinuturo namin is yung kung paano gamitin yung voice acting for effective teaching. That's right. Opo, kasi syempre importante yun nga, yung ma-engage mo yung mga bata dahil ang dami na nila nakikitang information kung saan-saan eh. So, isang click na lang ngayon. Opo. So, hindi na yung parang isang oras nagsasalita ka, nagle-lecture ka na. Nawawala yung attention span nila, bilis mag-snap. Tama. Ito, kanina pa ako kinukulit ang mga taga-studio dito. Kahapon daw, aliw na aliw ata sila sa boses. Oo nga eh. Okay, kahapon birthday po ni FPJ. Kaya nyo rin po ba gayahin ng boses? Oo, kayang-kaya. Okay, sample. Pag-usapin ko pa si dating Audrey. Presidenteng Erap tsaka si FPJ, mag-uusap sila. Ayan, babatiin kayong lahat sa nakikinig, ano? Sabi ni dating Presidente Erap. Alam nyo, nais ko kayong imbitahan na manood ng Good Morning Boss. Ako rin. Ang masasabi ko lang, sino ka man, dasan ka man, wala nga naman, dahil ang tunay na samahan. Iba na may pinagsamahan. Kaya lagi kayo manood ng Good Morning Boss. Yun lang. Ano naman po, katulad na ng ating kaibigan, siya yata, isang boxing announcer. Ayan. Na Idol ko yung mga ganyan mga katulad nila Michael Buffers. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Sabi ganun. Ang galing! Oy, pero Miss Carla, gusto ko lang i-share, no? Kasi, alam mo yung storytelling kasi lahat Pag nagtuturo kayo storytell. Imagine mo kung magtuturo. Yes, kasi di ba po motivational speaker ka din? So nagagamit niyo po talaga yung voice to attract. 100% nakukuha ko yung attention. Halimbawa, magsasabi ka na, magkukwento ka, sabi ni Rizal nung 10 years old siya, Ate, alam mo ba, balang araw, itatayo rebulto ko sa bawat sulok ng Pilipinas. Tapos sabi ng ate niya, ay naku Pepe, naluloko ka na ba? Paano itatayo ang rebulto mo? 10 taong gulang ka pa lang. So, you attract the attention of the kids. Kasi storytelling. And I'm also teaching that voice acting for effective teaching. So may voice acting, tama, Yes. for the teachers din yan. Kasi tama yung sinabi Yes. ni Miss Ada, talagang ngayon ang
ng mga bata, napaka-iksi na lang. Mas gusto na nila na asa harap sila ng computer or tablet. But before we end our kwentuhan, siguro, Miss Ada and Sir Pozzolo, invite our viewers to buy your book and sa mga workshops ninyo. Yes po, sa lahat po ng mga teachers na nanonood, iniimbitahan po namin kayo lahat na mag-attend po ng workshop namin at syempre bumili po ng libro. Sabi ko nga, ito na yung magiging bago nyong best friend kasi napaka-importante po na matutunan natin kung paano alagaan ng boses. Kung gusto nyo po kaming kontakin, i-invite po sa schools ninyo para mag-workshop. Ang pinakamadali pong paraan ay hanapin kami sa internet. Sa Facebook po, hanapin nyo lang Voice Care Philippines or di naman kaya Voice Care for Teachers. At may website din po kami, www.voicecarephilippines.com. Ayan. Thank you. Ako, napakasarap ng ating kwentuhan. Kulang na kulang ang ating oras, Sir Pozzolo. Thank Miss Ada, pero salamat. makikita pa tayo Oo after naman. this Our show. goal is to save the voices of their teachers, to save their career, and to save the future of this country. Napakagandang mensahe. Mga boss, dyan lang kayo dahil tuloy-tuloy pa rin po ang ating kwentuhan sa pagbabalik ng Good Morning Boss.